Eto na guys. Eto na. A tale of two Senate hearings / two senators. Sa isang banda, fighting from Davao, ex-PNP, Senator ng Bayan, Bato de la Rosa, Pedea Leak, Jonathan Morales. I mean, honestly, Mark, let me disagree with you. If I'm gonna make a Netflix series, hindi ako makadecide kung mas entertaining yung kay Kiboloy plus itong Bato, Pedea League, Jonathan Morales, or yung kay Alice Go. Which is, of course, the second part of this discussion. How, like what Riza Ontiveros was doing there was a masterclass in almost investigative journalism. Tapos si Raffy Tulfo also had his own moment. Raffy Tulfo in action yung ginawa niya kay Alice Go. Lauren Legarda nag-flex ng kanyang journalism background ay nagwala-wala, talagang talk show. At hindi nag-give up si Jingo Estrada may tanong ukol sa boyfriend at marites ng buhay. So, let's compare pero si Cynthia Villar reflective. Ay, Cynthia, saan ka ulit lumaki? Sa farm po. Nung nagtanong si Lord, saan yung farm na yan? Gano'ng kalaki? Isolated ba tong farm na to? No? Baka yung Baofu pinag-interesan niya, no? Biglang, kasi ano mangyayari doon sa Baofu? Saan? Diba? Vista Bamban, pwede, no? Pwede. Gandang subdivision Pwede, oh. yan. Gandang subdivision yan. Okay, gentlemen. Okay, Ronald, ikaw na muna tanungin ko. Kasi ito si Mark hindi believe masyado doon na sa Team Alice Go Netflix. Hands down. Hands down. Walang laban yung mga hearings nila Raffy Tulfo, Lauren Legarda, Riza Ontiveros doon sa hearing ni Bato de la Rosa. Yun, Rebels. Bakit it brought down a Senate President? Oh, kaya ba yun? Is that true? Ha? Kaya ba? Kaya ba yun? Ha? It brought down. Tapos hindi lang siya simpleng bringing down. Iba-ibang anggulo. No? Galit na galit si Mixubiri. Biro mo, pinuri-puri niya si Bato. Tapos niyakap-yakap pa yung kanyang asawa. Yung pala, bumoto laban sa kanya. Oh, di ba? I mean, what was this guy thinking? Diba? Naman yung vote niya. Diba? I mean, sabi ni Subiri, I've seen strange things in my life. This is Yesterday, I was broken. Today, I was dumbfounded. Diba? Diba? Only in the Philippines. Diba? Only in the Philippines. Diba? Oh, nagpaakap ka pa doon sa asawa nung binackstab mo eh. Pati yung puso ko umiiyak eh. Nung nakikita ko humahagulgol, yung isang chief PNP, author ng Tokhang, di ba? Maganda yung watch niya. Mukhang James Bond watch niya. Sabi ko nga dun sa Senate beat ng Philippine Star, nakapagwalis na ba sila ng mga crocodile tears sa Senado? Nakapaglampaso na ba sila? Eh, basa pa rin daw eh. Sabi ni Cecil ng Philippines, basa pa rin daw. Nahirapan daw ilang paso yung crocodile tears ni Bato. So, hands down. No? Kung maghahanap ka ng may impact. Crocodile hug din, hindi lang tears. May crocodile hug rin. Oo. Pero okay. I cannot agree with Zubiri kasi ang daming bumoto sa kanya mga DDS. So, what the heck just happened there? Paano mo sabihin na galit si BBM? Eh, puro mga DDS bumoto laban sa kanya. Bongo, Bato, Tolentino. Sabi kasi, come on. That's ridiculous. I don't believe that. Come on. Diba sabi niya, ang dalawang dahilan kung bakit siya natanggal. Chacha, diba? At saka yung Pidea Leak series. No? Yung mga bumoto sa kanya ay mga anti-chacha, including including cheese. Pero ikaw naman kasi, Richard, nasusurpresa ka pa sa Philippine politics eh. Wala namang lohika eh. Wala namang lohika ang Philippine politics. Ronald. Ha? Ikaw pa rin tama. Tama si Zubiri eh. I've seen strange things. Pero kay Bato, na may crocodile hug, crocodile tears. Stranger things, di ba? Ayan ka na naman. Naghahanap ka na naman ng method sa insanity eh. Naghahanap ka na walang method, madness lang. Madness lang, wala nang method. Di ba? Tama tayo. I've seen strange things. This is the next level. Ikaw, Mark, anong basa mo the whole Bato drum? Sa tingin mo, panalo si Bato dito? In a sense na ang taas ang publicity ni Bato. I mean, Alice Go and then Bato. Hindi. Delikado siya. Talagang all sides negative. Delikado si Bato.
Delikado siya. Importante sa delikado. Delikado Nakasama siya. kasi importante sa Pilipino yung ano eh, May yung sabi- what do you call that? Yung pagiging loyal sa isang, kumbaga pagiging yung loyalty ba? Kasi lumabas siya na parang ano eh, parang hudas nga eh, yun yung terminong Oo. Yun ginagamit yung eh. ginamit, Na, inudas. Oo, o even pagkatapos na he stuck out for you, yung Diba? nagkadelikado, natanggal na nga siya, tapos nakuha mo pang bumoto doon sa kabila, na Oo. hindi naman kailangan yung boto mo. Diba, pwede namang Oo. mag-ano ka, pero pinili mo yan para hindi ka makasama sa minorya. Bato. O kahit naman sa mga Parang low walang ano eh, walang alam Good mo, point, kahit sa good aming point. mga low Richard, sa aming mga low life, kahit sa amin, no, there is honor among thieves. Kahit sa mga low life Sa mga simpleng ikaw kasi, tao. ikaw kasi Simpleng tao. Richard, hindi ka Simpleng low tao. life eh. Masyado you're so up there. No, you're so up there. Oo. Pero Nandito ako sa Baguio. Nandito kami sa Lusak, no? Kami nandito sa Lusak, kami naman there is honor among thieves, no? Ayun yung kwan. Si Bato, parang makita ng tao yung sumayat na talaga eh. No, talagang sumayat eh. Pero ano, tingin ko yung deciding vote talaga diyan, yung buong PDP block, no? Mukhang sila yung huling ano eh. Sila yung huling lumipat. Baka siya yung isa doon yung sinasabi ni Zubiri na nag-traitor na sinasabi, full support ako sa iyo. Tapos after the following day, hindi mo na makontak. Mukhang PDP yung nag-swing eh. Kaya yun yung reason siguro kung bakit nga masyadong pinapagbigyan yung PDEA leaks, yung kay Kibuloy. Kasi yung block na yun, that is what's keeping him from Correct, losing yung kanyang Senate presidency na nakuha nung kabilang side. Oo. Pero Sir Ronald, sige mamaya na yung isang hearing medyo mas focus tayo dito eh. I mean, what the heck? What do you think about Chiz Escudero? Siya ngayon biglang nag-trending na yung kanyang school book na gusto niya maging presidente katulad ng idol niya si Ferdinand Marcos. Obviously hindi si Junior, si Senior. I mean, if you look at the position of Escudero, mas malapit siya sa DDS when it comes to some key issues like foreign policy, di ba? I haven't heard him criticizing China very much. I've heard him saying stuff about EDCA, saying stuff about, wag tayo masyado dun sa kampo ng Amerika, mga ganon. So, I think if you're DDS... Hindi pa nga yun eh. Hindi pa nga yun dahil si Mig Zubiri, hindi lang friends ng mga Marcos. Siya talaga sumama sa kampanya, endorsing BBM. Si Cheese was a soft Lenny. Diba? Soft Lenny si Cheese. No? Kaya tapos, inamin ni Cheese nitong past 2 days, hindi niya binabago yung position niya against Chacha. So, what the hell is happening? No? What the hell? Pero ang malinaw naman kasi diyan, it's about division of spoils. No? Yung chairmanship, pinag-usapan natin dati yan eh. Richard, di ba? Yung tawag niya ni Ping Lacson, the culture of Congress, which is basically pork barrel, insertions, chairmanship, and other perks. Yun yung mahalaga eh. Kinakailangan balansehin yan ng Senate President. Yung Malacanang at saka yung separate republics, yung 24 separate republics. Mukhang hindi niya nabalanse. At mukhang akala niya merong grupo doon na hawak niya, na solid sa kanya para hindi siya matanggal. Coup proof. Nabudol pala siya. Nabudol pala siya noon, no? I've seen strange things, I'm telling you. Diba? Nabudol siya. At panghuli, lahat ng bumoto sa kanya, laban sa kanya, no, ay re-electionist. Yung pito, yung pito dun sa 15 except Cynthia Villar, are all re-electionists. Si Cynthia, matatapos yung term. Pero yung mga, di ba, yung 6 are all re-electionists. Ibig sabihin, itong mga to, isang angulo rito, they want na, hindi naman para tumakbo sa slate ng admin, pero at least hindi makalaban yung admin na ganun ka-sharp. They wanted to be not on the bad side of the administration. Diba? Ito yung isa sa pamamaraan nila. At nandun pa sila, lahat sa Victory Party sa Malacanang. Diba? Yung presidential sister lang ang wala ron. Interesting. No? Interesting. Oo. Good observation. Ikaw, Mark, anong basa mo? Ako naman, ang isang teorya ko din, baka naging factor din yung paa ni Senator Bong Revilla. may ganun akong... Nakita niyo ba yung last week? Bastusan na to. Sabi niya, di ba? Bastusan na. Bastusan na to. But yun ang issue last week sa Senado eh. Kasi na-ACL si Senator Bong Revilla, nakakas.
Tapos ang pinagtatalunan nila last week, ang gusto ni Zubiri, si Physically. Revilla, to attend Physically. Senate hearings in person. Oh. Oo, physically. Si Revilla, sabi niya, namamaga nga. So baka naman pwedeng, sinabi pa ni Zubiri, pumunta ka sa event, nandun yung Pangulo. O kaya mo ding umattend dito. Parang Comatose ka ba? nakakainitan na, nakakapersonalan na. Oh, yeah, Comatose ka yeah, ba? yeah. Comatose ka ba? Di ba? Mm. Ganun pa siya, Oh, oh. yeah. Oo. Zubiri Oh, said that, comatose ka dami ba? pala, daming ganap sa Senate, hindi ko nakita. Ako kasi, hindi ako nakamove on dun kay Jonathan Morales at kay Jingo. Nakita ko na lang din nung natanggal na si Zubiri Pero this happened last week. Lumalabas na. Last week. Just a few days before nag-roll yung pagsipa sa kanya. So kung marami baka sa before kanila, may they have plano axe na, to grind. nagtuloy-tuloy na yung plano. So marami sa kanila, they have So baka may ganun din yung may angulo mga issues sila. Obviously, Cynthia Villar wanted to be the Senate President. So obviously, at the very least, medyo siguro in a way she say, if not me, then maybe you shouldn't also be there for long. I don't know, baka magalit si ma'am. No, but going back to this, Ronald, what do you see with the balance of power now that Escudero is there? And I won't be surprised if Escudero stays as Senate President even after next year's elections. Kasi sino bang napaka-senior na pwede bumalik? Lacson? Parang malabo di ba? I don't know. Ano? Lacson, Soto. Soto. Babalik Soto, yan. you're right. Oo. But you think he'll give way to Lacson, Soto? Soto. Escudero? Soto is almost sure. Yeah, 100%. Yeah. Well, yung karamihan kasi sa Senado ngayon galing sa Congress. Diba? Galing sa Congress eh. Si Lacson, si Soto, hindi yan galing sa Congress. Critical nga sila eh. Tingin nila yung sabi ni Senator Ping sa mga interview niya. No? Parang si Ping Lacson, walang pork barrel. Parang siyang Rene Sagisag eh, na walang pork barrel. At pinagmamalaki niya yan. At doon siya critical, doon sa mga senador na galing sa Kongreso. Hindi na wala yung kultura ng mga perks. Diba? Yun yung kanyang criticism. Pero, hindi magiging Senate President si Ping. Masyado siyang conscientious eh. Di ba? Masyado siyang lalo na sa budget. Medyo Lalo na sa budget. Lalo na sa budget. Hindi yan magbibigay ng mga perks. I-expose pa niya yung perks mo. Di ba? Yung mga lump sum, yung mga yun yung kanyang expertise eh. Tanggalin yung mga double, triple reporting, tanggalin yung mga lump sum, di ba? Kaya hindi siya magiging popular to be a Senate President. So it's down to Soto versus Cheese. Pero hindi natin alam if yung DDS makakapasok sila ng marami. What if they try to Bongo have is a a given. DDS Senate President? Ang Kung marami sa kanila makapasok. Ang problema kasi ni BBM, no? Wala kasi siyang kandidato for the Senate na organically sa kanya. Ang kanyang magiging slate ay kalahati ay adopted. Ibig sabihin ng adopted, pwedeng i-adopt din ng kabila. No? Hindi talaga miyembro niya. Ikalawa ay mga kandidato na inoffer ng mga partido na sasama sa kanyang ruling coalition. Nationalista, 4 yan. Yung kanilang tinutulak. Tapos yung NPC, si Pacquiao kasi at saka si Soto, NPC yan. Lakas NUCD, which is basically Bong Revilla, yung kanilang kandidato, pwedeng madagdagan. Pero yung nationalista, 4. Sino yan? Aimee, Pia, Isang Villar, the daughter or the husband, at si Ariel Querubin. Yung tatlo, hindi sigurado ni BBM kung loyal sa kanya yon. Dahil yung mga Villar, yung presidential sister at saka si Pia have been very critical of the Marcos government. Pero tatanggapin niya sa kanyang slate. Dahil nga, magiging miyembro ng ruling coalition yung nationalista. So, may possibility na kahit yung slate ng administrasyon, kahit sila ay manalo, hindi sila loyal sa presidente. Maliban siguro sa 2 tulpo na nasa top 3. Pero yung 2 tulpo, hindi ako magugulat kung meron din silang sariling plano for 2028 na pwedeng hiwalay sa plano ng mga Marcoses. So medyo malungkot yung slate ni BBM. Napaka-powerful ng presidente sa midterm. Ang problema, wala siyang organic na kanya talaga. Wala siyang maasahan talaga dito. Oo. Wala siyang Bongo Bato na parang si Digong nun no? Oo. Na i-push niya paano.
Yung magpapakamatay sa'yo. Yeah, but Oo. Ronald, Hindi lang Si magpapakamatay. Gadon, hindi ba si Gadon yun? Oo, yun. Ang lakas nun. Ang lakas Si number Gadon. one yun. secretary Baka eh. mag-number baka Loyalista. mag-number one yun. Oo, di ba? Kaya walang magpapakamatay para sa kanya, wala ring papatay. Yeah, Paano yung mga binanggit mo, Mark? Parang papatay din yun eh, para sa presidente. but Ronald, my issue is Ronald, hindi katulad namin na high life hindi lo. No Ronald, BBM siya rin sumakay lang kay Sara tapos bumaliktad din sa mga Dutertes. I mean, let's not forget his origin stories. BBM didn't win these elections on his own terms. Let's be very honest. Definitely. He owes this big time to the Dutertes. Pero he had 2 years na eh. Sa 2 years, dapat naka-build up ka na ng sarili mo eh. Diba? Dapat naka-ano ka na eh. Yun nga ang sinasabi ko sa admin eh. They should be using this time, for example, to build up someone like, kunyari, Sandro. Diba? Parang dapat ngayon nila binibuild up habang kainitan mo, kalakasan mo, pero wala eh. So ang nangyayari, puro mga guest candidates, puro mga na hindi 100% sa'yo. Na hindi mo alam, anytime pwedeng bumaliktad, pwedeng tumalon. Oh, It's imagine not mo, like- but wait, sorry, imagine mo, Ronald, Richard. Imagine mo, Richard, kung after the midterms, hindi niya hawak ang Senado. Imagine mo. Kaya nga, delikado siya in a sense. Kaya nga sabi ko, if Cheese is there, and then, I don't know, Ben Tulfo wins, Bato wins, Bongo wins, Bongo is almost sure, Aimee wins, let's say Tolentino makes it, because in some surveys he has a chance, then you have like 4, 5, 6, you know, na hindi necessarily kay BBM. So, that could be tricky for him, hindi kaya? I mean, Hindi lang 4, 5, medyo you have to 6. do something decisive. The macho group. Napapasok. The Napapasok pa macho, lang. yeah. Oo, The macho group, yung 4 na yon, hindi exactly. kanya yun. Hindi kanya yun. Lito Lapid, Tito Soto, Manny Pacquiao, si Ping Lacson. Yung 2 ron nakalaban niya, yung 3 ron nakalaban niya, di ba? Tito Soto nasa ibang slate, si Pacquiao tumakbo for president, si Ping Lacson tumakbo for president. Si Pacquiao ang pinaka-sharp ang banat kay BBM together with Isko. Yun yung Yeah, mga pero sharp. kasama sila recently sa Jensen. Ang I think BBM going there to Jensen was part of him trying to build the coalition with Pacquiao. Ang original plano kasi yung mga secretaries niya ngayon eh. Tatakbo Kasi mukhang si Abalos. sila Abalos, sila Remulla, yun ang plano eh. Kaso hindi put into motion eh, hindi sumipa eh. Si Abalos tutuloy pero mababa sa ratings. Ayun eh, kasi that's also in line din doon sa problema ng Palasyo with communication eh. Kasi doon magaling yung DDS noon eh. Yung nako-communicate yung mga ginagawa ng pangulo, nabi-build up yung mga mga nakapalibot doon sa pangulo. Yun ang kakulangan dito sa termino ni BBM eh, yung communication para sa nagagawa niya and building up yung mga characters na talagang sa kanya. Nakikita ngayon yan sa mga he has to rely on other parties para lang manalo yung kanilang slate. Yes. I mean, kaya nga, that's what I'm saying eh. It all goes down pa rin sa ICC, di ba? Which is something I want to talk to you guys about kasi nangyari na ultimately itong ICC decision on Netanyahu and obviously sinama rin ng Hamas. Let's slightly talk about the ICC issue because that option is now suddenly coming back into the fourth because, you know, if you're BBM right now, you're still best card to strike down at your opponents, real rivals here. Is still the ICC issue, and then let's transition to Riza Ontiveros and the other side. Kasi dapat pag-usapan din natin because maybe Riza Ontiveros is having back-to-back, diba? Okay yung kay Kibuloy, okay ito dito. I mean, maybe she's building the momentum finally. So pag-usapan din natin sa susunod na episodes yan. Thank you very much, gentlemen.